Ang panahon ng Kastila ang isa sa pinakamatagal na mananakop sa bansang Pilipinas at maraming mga grupo ng revolusyon ang nabuo para makipaglaban sa malulupit na mananakop. Ang panahon ng digmaan ay kakikitaan ng mga matatapang na personalidad sa ating lipunan. Lalaki ka man o babae, bata ka man o matanda, at may kapansanan ka ba o wala, basta nagawa mo ng mabuti ang iyong bayan ng kabutihan at ipinagtanggol mo ito at masasabing isa ka ng ganap na bayani. Ang bida natin ngayon ay isa sa kinilalang bayaning babae at isang revolusyonaryo na hinahabol ang kalayaan ng ating bansa laban sa mga Kastila noon. Ano nga ba ang kanyang nagawa sa ating bansa at bakit dapat natin siya kilalanin sa kanyang nagawang kabayanihan? Tunghayan natin ngayon ang misteryo sa buhay ni Patrocinio Gamboa. Tara, simulan na natin! Ang bida natin ngayon ay binansagan na bayani ng Haro at siya ay si Patrocinio Gamboa y Villarreal at tinatawag siyang Tia Patron. Siya ay pinanganak sa Haro, Iloilo noong April 30, 1865 at anak ni Fermin Gamboa at Lunilar Villarreal. May kaya ang kanilang pamilya kaya nagkaroon siya ng pribadong guro para turuan siya at isa siyang reliyosang tao. Kilala si Tia Patron sa paggawa ng watawat ng Pilipinas na itinaas noong inaugurasyon ng revolusyonaryong pamahalaan ng Visayas sa Santa Barbara, Iloilo. Mahilig siyang magbasa ng mga klasikong Espanyol at mga pahayagan at nakakapagbasa din siya ng mga pampanitikan ng kilusang propaganda kaya naimpluwensyahan siya ng malaki rito. Sa pagiging reliyoso niya, meron siyang mataas na pag-iisip at matapang na puso. Nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Kastila at Katipunan noong taong 1896, sumapi si Tia Patron sa isang organisasyon sa kanilang lalawigan. Ang organisasyon na ito ay ang Central Revolutionary Committee of the Visayas na itinatag sa Molo, Iloilo noong March 1898 sa pamumuno ni Roque Lopez. Ang isa sa hindi malilimutan na nagawa niya ay isa siya sa mga tumahi ng watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Bisaya noong November 17, 1898 kung saan isinunod ang simbolo ng watawat na tinahi ni Marcela Agoncillo. Marami siyang nagawang task sa kanilang organisasyon katulad ng gumamot siya ng mga may sakit at ng mga sugatan. Naging espiya din siya para mangalap ng mga impormasyon na makakatulong sa kanilang grupo laban sa mga Kastila at tagahatid ng mga mensahe sa ibang grupo. Dahil nga kilalang mayaman ang kanilang pamilya at kilala siya sa kanilang lugar, malaking naitutulong nito para makakuha ng maraming balita at impormasyon. Dahil sa kanyang reputasyon, marami siyang makalap ng mga salapi, pagkain, mga gamot at mga armas para magamit nila sa kanilang grupo. Meron isang pangyayari na kailangan nilang magatid ng watawat sa Santa Barbara headquarters ni General Martin Delgado. Dahil sa paghihimagsik ng mga Pilipino, naging mas mahigpit pa ang mga Kastila kaya kung sila ay may hinala o nakitang kaduda-duda, dapat nila itong barilin. Kaya para maihatid ang watawat, nag-volunteer sila Tia Patron at ang batang tenyente na si Honorio Solinam na ihatid ang watawat. Para hindi sila mahuli, ang watawat na dala ni Tia Patron ay inilagay sa bewang at ipinulupot ito at tinakpan ng kanyang suot na damit. At nagpanggap pa silang mag-asawa na naghahatid ng dayami sa isang karwahe na may nakatagong regalo na isang sable na naibibigay ni General Aguinaldo kay General Delgado. Dahil mukhang delikado ang sitwasyon dahil sa dalawang gwardyang Kastila ay umarte si Tia Patron na nakikipag-away sa asawa nito na mukhang nagwawala, pinagkukurot at sinasaktan ang kanyang asawa.
Umarte sila para lang mawala ang atensyon ng dalawang bantay, kung saan di kalaunan pinayagan na silang makatawid at makaalis, at ang lakas ng tawa nilang dalawa sa mga pangyayari. Nang matapos ang digmaan, noong 1901 may isang resolusyon ng gobyerno na bigyan siya ng pensyon ngunit tumanggi siya. Sinabi niya na, naglingkod ako dahil mahal ko ang aking bayan, hindi ako naghihintay sa aking kabayaran sa aking paglilingkod. Namatay siya noong November 24, 1953 at nailibing siya sa Balantang Veteran Cemetery sa Haro, Iloilo. Bilang pagkilala sa kanya, itinayo nila ang marker sa Haro, Iloilo noong December 21, 1980. Isang bayani na naman ang ating nakilala at naipagmamalaki sa buong Pilipinas. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?